Hello guys, good evening. Oras ngayon ay ano bang oras na ngayon? 11:44. Hindi pa ako natutulog kasi yung aso ko na nanganak, kanina ko lang nakita na hindi na pala siya, wala na pala siyang gatas, hindi na pala wala na palang nadedede sa kanya yung mga anak niya. So kanina grabe yung naging experience ko kasi itong hawak ko muntik na siyang mamatay. As in, talagang nangingisay na siya. Tapos, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Talagang bumubula na yung bibig niya. Nangingisay na siya. And, talagang, as in, para talaga siyang ini-epilepsy na. Wala akong alam na gagawin kung anong pwede kong gawin. Ang ginawa ko na lang, first aid ko is, inihipan ko na lang yung bibig niya. Tapos, may lumalabas-labas pa nga na bula doon sa bibig niya para sa na-dehydrate. Tapos yung kanyang katawan talagang nangingisay siya. Sa sobrang takot ko, pinump ko na yung dibdib niya. Ganyan ko na siya para kung sakaling maputulan man siya ng hininga, na-survive ko na. Ayan, tapos ngayon nagpabili na ako nung pala, kaya pala nagkakagano na siya kasi na-dehydrate na siya dahil wala na pala siyang nadedede sa nanay niya kahit itong mga iba. So ang ginawa ko, nagpabili ako ng gatas dun sa anak kong panganay. Pinapunta ko siya na SM at pinabili ko ng gatas. So ito ngayon siya, pinadedede ko na siya. Grabe talaga yung experience ko kanina. Mabuti na lang talaga marunong ako mag-survive ng aso. Kasi ito yung pinapadede ko sa kanya, yung gatas. Ngayon okay na siya. Ayan na siya. Nagre-response na siya. At ang takaw niya ng mag-milk. Ang takaw niya ng mag-milk. Ayan na siya. O, diba guys? Gusto niya yung milk na binili namin sa kanya. Ayan siya. Kaya lang mapupuyat ka lang talaga. Kasi hindi mo sila tutulugan. Pero yun na ang trabaho natin bilang mga mami nila. Bilang mga aponis natin yan. Dapat bantayan talaga natin. Kaya kahit antok na ako, di ako natutulog. Kasi, ayan, para sa kanya, sa kanila. Sige, milk. Ayan, pag isa pa? Isa pa? Isa pa daw? Oh, isa pa daw. Magmi-milk pa daw siya. Milk ka pa? Oh, gustong-gusto niya yung milk niya eh. Oh, diba? Milk pa daw siya. Oh, isa pa? Tapos, hindi na sila pinupuntahan ng nanay. Hindi na sila talaga pinapasok. Tapos, hindi na pinapadate. Ayaw na talaga silang padidihin. Kaya pala ayaw padidihin kasi wala na lumalabas na gatas. So wala na akong magagawa. So kailangan ko na talaga silang padidihin. Oh, saan ka pupunta? Oh, saan ka pupunta? Ayan, ito yung iba. Oh, hindi. No. Oh, ayan, nahulog na yung aming tumalo na siya. Tumatalo na sila. Ayan o.
Tingnan mo. At tingnan nyo guys, ang kukulit, oh. Nakakulit. Ang kukulit nila. Hindi. Saan kayo pupunta? Gabi na, gabi. Diyan lang kayo, diyan lang. Diyan lang, diyan lang. Kukulit. Tapusin ko lang paggatas sa kanya. Padidayin ko lang siya ulit. Halika na. Upo. Kasi naman itong mga kapatid mo, opo. Oo. Gatas na ulit. Sorry na si mami. Oh, hindi. Opo. Ito na. Oo. Gusto pa rin niya gumatas. Pag busog na siya, natutulog na siya. Ano rin? Oy! Shh! Ginagalaw nila yung ilaw. Nakakaloka itong mga aso na to. Ginagalaw nila yung ilaw. Nanatang ba kayo? Kasi kukulit. Stop. Hindi. Diyan lang kayo. Kukulit nyo. Oh. Sige. Ito din ang kulit. Pag pinapadilikot. Matulog na nga kayo. Sleep na. Ba't kayo gumising? Wala namang nagising sa inyo. Ang iingay. Sabi ko iba-vlog ko kasi wala akong makausap. Kaya naisipan ko i-vlog ko kasi parang natutuwa ako na meron akong na-survive na isang anak na aso ko kasi kanina as mamatay na to. Talaga nanginisay na siya guys. Pero ayun nga, magkakabuti ni Lord. Dahil biruin mo maliit-liit niya. Ayan, pakaliit. Siya pinakamaliit sa lahat. Uy! Mahuhulog ka na. Tatawagin natin yung nanay nyo. Papadidehin natin sa nanay. Tatry natin kung didedi ulit. Ayaw kasi magpa-daddy. Tapos hindi ko alam kung anong gagawin ko. May mga gra-grapata sila. Ang dami. Hindi ko alam kung paano ko tatanggalin yung pag 1 month old pa lang sila bukas. Oh, ito na. 1 month old. So, hindi pa sila pwedeng mag-take ng ibang mga kahit anong gamot. Hoy! Shh! Mainit yay! Dinidilaan nila yung ilaw. Ang hirap mag-alaga ng mga tuta. Na pag hindi na nagpapadili yung nanay, mapupuyat ka talaga.
Plus, gagastos ka. Bibili ka ng gatas. Hintayin mo pa. Shh! No! Ano yan? Dinidilaan niya yung ilaw. Ang kukulit ng mga aso. Hindi ko alam. Isang gusto ko niyang dumidi. Yan. Okay na siya kanina. Grabe ang ano niya. Ang dilaw-dilaw niya. Putla niya. Tapos minsan talaga gumagalaw. Nangingisay na lang siya. Thankful na na-survive ko siya. Siguro kung nagsasalita lang to guys, nagpapasalamat din siya sa akin kasi na-survive ko yung buhay niya or na-save ko pala yung buhay niya. Kasi as in talaga nangingisay na siya kanina na parang feeling ko parang mamamatay na talaga siya. Grabe talaga. Tapos bumubula yung bibig niya, dehydrated na nga siya dahil wala siyang nagdidede sa nanay niya. Kasi itong lima kasi dito malalaki. Kaya kayang-kaya nilang dumedi. Ito kasi ang liit, halos hindi makadedi sa nanay. Gusto na naman siguro nilang dumidi kung mga po. Tapos na sila, pinadedi ko na yan eh. Panaihi. Tapos dededi na naman. Ihi, didi. Pagod guys, nakakaantok. Pero kailangan tiyagaan. Tiyagaan. Tulog na yung mga kasama ko. Ako na lang gising. Saka itong mga tuta na to. Kami na lang gising. Kaya mahina yung boses ko kasi pamarinig tayo. Bakit? Ano ba nakakaiyak? Sleep na. Sleep na. Ang natulog. Opo. Milk pa ikaw. May milk pa raw siya. Nakakatuwa na. Pero yun mo kanina mamamatay na to. Ngayon buhay na siya. Sabi ko, nag-sorry na nga ako kay dun sa nanay. Sabi ko, Sabrina, siguro hindi na ata magtatagal yung teka na now do yung anak mo magabugasan ko ng isang anak, sabi ko. Pero syempre hanggat kaya kailangan natin save yung buhay niya. Lalo na maliit pa siya. Hindi yan. Diba? Kayo ba guys? Mahilig din naman kayo sa adog.
ako, bata pa ako, talagang mahilig na ako mag-alaga ng aso. Talagang hindi ako nawala ng aso sa bahay. Laging may dog. Tapos ngayon, kahit may asawa na, mahilig pa rin sa aso. Dati naranasan ko pa na mamulot ako ng mga pusa sa kalsada. Naranasan ko yun. Kinatamba ko, naranasan ko nga maging 19 yung pusa ko sa bahay. Sa bahay yun na, hindi mo naka-shelter. Bahay lang. Ngayon, bali ang aso ko ay nasa 12 na. 12 na sila. Kasi yung una ko, 4. Tapos 2 yung corgi. Tapos yung labrador di nanay. So 6. Plus ito pang 6. Di 12 na sila. Ang dami. Hindi ko alam. Tapos ito. Ganito pa. Hindi pa pinapatidi ng nanay. Ako talaga yung magiging nanay dito. Talaga ako talaga yung magiging hands-on sa pagpapadidi. Ayun. Stop. Sleep na. Iyak na iyak. Hindi ko siya hinahalo doon kasi nga nadadaganan siya. Gawa na ang liit nga niya. Mas ang lalaki ng kapatid niya. So kapag nilapit ko doon, ayan, nadadaganan siya eh. Kasi ang lalaki nitong mga to. Tapos ang liit niya. Okay na. Gusto mo yung milk mo? Oh, very good. Oh, very good. Very good siya, di ba? Alam nyo guys, ilang araw ba akong hindi nag-vlog? Siguro 2, 3. Sobrang busy. Na busy ako. Itong mga nakarang araw. Ayun ako. Ayan, para maliwanag tayo. Madilim eh. Inilawan ko sila kasi nilalamig. Tapos hindi pa pinupuntahan ng nanay. Paano yung nanay katabi namin matulog? Hindi kasi sanay yun ang hindi ko katabi. Kaya kami mag-asawa, wala na kami mahigaan kasi lahat sila sa akin nakatabi. Kahit yung mga unang anak niya, sa akin din tumatabi. Ako lang ba nakakaranas ng gano'n? O kayo rin? Siguro kayo din gano'n. Ako, sa akin okay lang kasi sanay din akong katabi yung nanay dahil dati nung maliit yun, sa akin dibdib na natutulog yun. Hindi yung tutulog sa sahig. Sa kama talaga. Tapos ka na? Tapos na nak? Diba? Sobra siyang nanghina. As in, parang wala na siyang lakas. Kanina, kahit pagtayo, hindi niya na kaya makipagsabayin sa mga kapatid niya para magdumede sa nanay nila. Bago ko pa malaman na wala na palang gatas yung daddy ng nanay nila. Kasi, sabi ko bakit iyak, hindi na masyado nagpapadidi yung nanay. May gatas pa siya. Kanina ko lang tinignan, wala na pala siya talagang gatas. Pwede ba lang mangyari ganun? Na bagong panganak, 1 month pa lang wala nang gatas yung nanay ng aso. Ngayon ko lang kasi ito na-experience yung nagpapadede ng ganito. Usually kasi, dati nagkakaroon ako tuta ng mga 3 months, 4 months, pinapagkain na ginagatas pero hindi ko na ginaganito. Parang dinidilaan niya na lang. Ayan. Yan yung ganap natin tonight. So, baka mamaya, pag nakatulog to, pagtas na dumidi, at pag nakatulog, mag-i-edit na lang muna ako ng video para yung video namin nung kahapon, ay yung sa araw, yung event ko yung sa araw, i-upload ko. Guys, i-ano naman ninyo, i-panoorin niyo yung mga vlogs ko. Tapos yung pa-like naman, pa-subscribe na rin, tapos pa-share na rin ng mga video.
Pwede ba? Mm. Halos hindi pa niya naman nauubos. Ang dami pa rin. Ayun. Ang dami pa. Nakita niyo ba? Ayan. Ang dami pa, oh. Halos din niya ubos. Kunti lang ito. Tira nga lang po nila eh. Itinabi ko lang kasi sayang para pagising ito. Dededahin niya. Eh, sakto nagising. Pero tinatansya ko din kasi baka ma-overfeed. Masama din yun, di ba? Isa pa. Ayaw mo na? Ayaw. Ayaw niya na. Napagod na rin siya. Tama na. So guys, yun lang muna yung vlog natin tonight. In-update ko lang kayo sa nangyayari ngayon sa akin. Sobra talagang natutuwa lang ako kasi nga na-survive ko siya. Alam mo guys, ginawa ko, tatry natin na patidiin siya sa nanay niya. Kasi yung nanay niya nakahiga sa kama, itatry natin patidiin. Nilagay ko doon, tignan ko kung didede. Sama kayo. Tignan niyo. Tignan niyo. Tumama yung braso ko dito. Tignan niyo. Kita nyo, tumitete. Ang lakas. Ayan, nahulog. Ayan natin ang ilaw. Ilaw. Ayan, dumidede siya. Ang lakas na dumidi yung ano. Solo niya yung gatas kasi nandun yung mga anak kapatid niya. Kaya silang tumidede. Diba? Grabe yung effort ko. Mabuhay ko lang talaga siya. Ang lakas yung dumidi. Nakakatawa. Sobrang nakakatawa talaga. Sarap na rin yung tulog nito. Sarap din yung tulog na asawa. Tulog na siya. Kasi kailangan pa rin ng gatas ng nanay para lumakas siya. May konti-konti pa rin naman. Pero konti na lang yung lumalabas sa teddy niya.
As in, konti na lang. Hindi na kaya ng maramihang gatas. Kailangan na ng tulong. Kaya tinutulungan ko na lang. Ayan o. Sarap na sarap siya sa gatas. Nanay niya. Kanina, pinakain ko sa kanila. Nagluto kami ng kalabasa as usual. Tapos may kanin at sinuhugan namin ng atay ng manok. Tapos yun yung dinurog ko, nilagyan ko ng sabaw para maraming makain yung mga aso at saka yung nanay. Tapos after nun, pinainom ko na sila ng vitamins nila. Ang vitamins nila ay tiki-tiki. Lahat sila kasi yun ang nareseta ng vet nila. Kaya yun yung, hanggang ngayon yun yung pinapainom ko sa kanila. Which is good naman sa kanila and very young naman sila. Ito kasi mga to, hindi ko pa mapainom ng vitamins kasi nga mag-1 month pa lang bukas. So hindi ko alam kung pwede na ba silang mapainom ng vitamins. Wala pa akong idea kung mga ganitong age pwede na silang mapainom ng vitamins. Siguro mga at least 2 months pwede na. Kailangan lang tsagain para mapadede. Isa-isahin ko sila, papupuntahin ko dito para mapadede rin yung iba. Isa-isahin ko dala para mapadede. Ayaw kasi niya talaga magpadede. Ayaw niyang pumunta dun sa hawla nila. Ayaw niya, para umiga doon, ayaw niya. Hindi niya na nga tinatampihan. Walang na lang ako na tumabi dun at magpadede. Kanina, nung mga bandang hapon, yun nga yung nangyari, yung parang naninigas na siya at saka nabubula yung bibig niya. Halos hindi yan makaganyan. Halos hindi siya makatayo at halos hindi na siya makabuka ng pipik. Halos hindi na siya makadede sa nanay niya. Sobrang hinang-hina na siya. Kapag dinalagay ko siyang ganyan, halos hindi niya na maibuka yung bibig niya para makadede. Kasi talagang totally dehydrated na siya. Wala na talagang naman yung tiyan niya. Acid na yung lumalabas kaya bumubula yung bibig. Ganun pala yung pag walang laman yung bibig, ay yung bibig. Pag walang laman yung tiyan nila, yung acid pa, yun nangyari. Ayusin lang natin yung pagkakaayos niya. Tignan niyo sila. Ayan, tulog na tulog. Ayan na sila. Sarap ng iga. May ilaw sila.
Nilalagyan ko ng ilaw kasi nga nilalamig sila. Tapos konting galaw-gaw lang nagigising na rin sila. Ayan, nagising na naman sila. Nagising na naman. Alis tayo. Doon tayo. Di pa tayo doon. Di pa siya tapos tumiti. Tapos isa-isahin natin yung lima. Isa-isahin ko silang lapit dito para isa-isa rin silang dumiti. Technique lang yan, di ba? Experience siya rin ba yun? Inuubo pa ako. Pero kailangan ko tutuan ko mga baka bukas hindi ako mapasok. Kasi hindi ko pa pwedeng iwan. Bahala na. Ngayon, nakakapwersa na siya ng ganun sa push ng dede ng nanay niya. Kanina, halos talaga wala. Sobra talaga. Grabe talaga. Kaya I'm so proud of myself na nailigtas ko siya sa kamatayan talaga. Sobrang thank you Lord talaga. Then kanina, nung habang sinusurvive ko yung buhay niya, tama bang sinusurvive? Sinisave na nga lang. Nung sinisave yung buhay niya, nagdadasal ako, sabi ko, Lord, tulungan mo siya na maka-survive pa. Kasi ang late niya talaga. Sana mabuhay. Sabi ko, kayanin niya. Thank you Lord talaga kasi ayan. Kita nyo naman, resulta, ang lakas niya ng gumatas. Hindi. Sakit. Aray. Wala na bang gatas na ipa dyan? Sarap na ng tulog nito. Oh. Sarap na ng tulog ng loko. Paunat-unat ang laong. Nag-inat pa siya. Sarap na ng tulog. Kahit na gumagatas na siya ng gatas na iba pa rin yung gatas ng nanay talaga. Iba pa rin ang nagagawa sa katawan ng anak. Kahit sa tao, di ba, ganun. Kahit nagbobote, nagagatas ka ng mga ibang mamahaling gatas, no? Iba pa rin talaga paggatas ng nanay. Ibang-iba. Hindi mo talaga may pagpapalit sa kahit kaano kamahal na gatas. Umiiyak. Ano na? Tapos ka na? Ito dito try mo. Dito. Ito na. Ayan ayan. Try mo yan. Wala ka na anong makuha dun. Diyan.
Meron? Meron ka makuha? Wala nang gatas yung nanay mo eh. Oh, tumba ka na. Ganun. Yan. Guys, end ko na po yung